So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong pahayag ni Senator Bato de la Rosa kung saan medyo parang kinokontra niya din yung kanyang sarili. So, parang hindi niya naalala yung kanyang mga sinasabi a month before. So, nanggaling din kasi mga minamahal sa kanila yung salita na dapat marunong daw manindigan. Kaya nga 'di ba, lagi nilang sinasabi si President Bongbong Marcos daw ay napaka-weak, ang ating presidente daw ay leaderless dahil hindi daw marunong manindigan sa kanyang mga sinasabi. 'Di ba? Naalala ninyo yung komento niya patungkol sa ICC na bakit daw tila baga pabago-bago ng comments itong ating presidente. Like, wala namang pinagbago sa naging komento ng ating gobyerno. Sadyang mali lang talaga yung pag-iintindi mo, Senator Bato de la Rosa. Ngayon, nagkomento siya patungkol dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. And we all know naman mga minamahal na isa siya sa magiging hurado kung makalusot siya sa 2025 midterm election dahil nga ang resume po ay sa June 2 dahil nag-break na po kagabi ang sesyon ng Senate, and it is a wise move na ginawa ng administrasyon na antayin natin yung midterm election para sa magandang resulta. Now, mga minamahal, nag-comment itong si Senator Bato de la Rosa. Ang sabi niya, basahin lang natin alam naman natin na itong impeachment is a political exercise. But still, as a sitting judge, wow, talaga nga naman, sitting judge, yan ay kung mananalo ka sa election, magiging sitting judge ka talaga. Talaga nga naman lakas ng appearance, diba to, no? But still, as a sitting judge, I have to maintain political neutrality. Talaga ba? Neutral ba? Senator Bato de la Rosa, saan ang galing yung salitang neutrality na yan? Saan mo napulot yan? Kasi, if you will remember, mga minamahal, yung kanyang statement noong December 18, ito, pakita ko sa inyo Sabi niya, kapag kami ni Senator Bongo ay hindi manalo next year, wala nang haharang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, dyan pa lang ini-insist niya na kailangan nilang manalo kasi sila yung haharang dito nga po sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Uulitin ko sa inyo mga minamahal na impeach na po si VP dito sa lower house. Ngayon, ang gagawin ng trabaho ng Senado is impeachment trial, which is yung mga senador po ay magsisilbing hurado. So ngayon, dahil hurado, itong si Bato de la Rosa, so meron siyang boto na pwede nilang i-convict or i-acquit itong si Vice President Sara Duterte. But we taste naman, nalalasap at nananam na natin yung kanyang boto na mukhang i-acquit nila itong si Vice President Sara Duterte. Pero dahil mukhang parang syempre, nangingibabaw pa din yung boses ng mamamayang Pilipino, 41%. So, baka walang bumoto sa kanya doon, kaya pinapalabas niya na magiging neutral daw siya sa kanyang mga sinabi. Maniwala kayo, mga minamahal, na magiging neutral itong si Senator Bato de la Rosa. Lagi nga nilang ini-insist na hindi dapat pwedeng ma-impeach itong si Sara Duterte dahil impeachable dahil bawal daw yan. Like parang si Salvador Panelo, nagrereklamo na unconstitutional daw yung ginawa ng mga kongresista. Wala naman tayo nakikitang mali na para sabihin niya na napaka-unconstitutional ng ginagawa ng ating mga senador. Wala naman siyang narinig na mayroon diyang binayaran. Wala naman, di ba? So, paano niya nasabi na unconstitutional? Kaya nga sinunog siya ni Ma'am Corina Sanchez sa isang interview. Like, abogado ka, nagrereklamo ka, pero wala kang basis. Diba? Imagine niyo yun, So, itong statement ni Bato de la Rosa, mga minamahal, na kapag hindi daw sila manalo, wala daw pong haharang sa impeachment ni Sara Duterte, I think dapat wag nyo talagang papanalunin. Kasi nakikita ninyo malayo pa lang mga minamahal, nakikita nyo na yung political views ni Bato de la Rosa, yung motivation nila, na once na manalo sila, talagang haharangin nila yung impeachment. Imagine nyo parang pares lang kay Robin Padilla, hindi pa nga nakakarating dyan sa Senado yung article of impeachment patungkol dito kay Vice President Sara Duterte. Nag-decide na itong si Senator Robin Hood Padilla na
bumoto na ayaw niyang ma-impeach itong si Sara Duterte. Bumoto siya na hindi siya pabor sa impeachment. Like, senador ka ba ng bansang Pilipinas? 'Di ba? Minsan ka na nga lang mag-isip, yung literal talagang hindi pinag-iisipan. As a senator, 'di ba? Basahin mo muna yung yung article of impeachment kasi doon mo makikita kung ano nga ba yung naging reason ng mga tao, ng mga grupo, ng mga kongresista kung bakit sila bakit nila nire-raise yung impeachment na yan kay Vice President Sara Duterte. At isa pa, yung impeachment na yan, mga minamahal, nasa konstitusyon yan. Diba? Nasa 1987 Constitution yan. Proseso po yan ng pagtanggal sa isang highest public government official na mayroong pagkakasala dito sa mamamayang Pilipino, sa mga taxpayer, sa bansang Pilipinas. So ano nga ba yung mga kasalanan? Kabilang na doon yung pangungurap, 'di ba, sa taong bayan. So meron naman merong offense. Kaya nga hinainan ng impeachment itong si VP. Hindi naman po dahil may impeachment, mga minamahal, parang binabraso na hindi ganun yun. Dinadaan po si Vice President Sara Duterte sa tinatawag natin na due process. Kasi kung walang due process yan, mga minamahal, pinulitika na sana yan eh. Diba? Pinulitika na sana sila. Hindi naman sila pinupolitika eh. Sila nga itong mapanlin lang, diba? Ang dami sinasabi. Katulad ng tawag dito mga minamahal, yung nangyari na rally, diba? Mapanlin lang sila, doon pa lang na part na yon na sinasabi na Marcos bangag, Marcos adik, di ba doon pa lang panlilin lang na yon. Tapos sasabihin niyo na kayo yung ginigipit, sasabihin niyo sa amin na kayo yung iniipit. Walang ganun. Hindi kayo iniipit. Kayo yung gumagawa ng rason kung bakit nahantong kayo sa ganyang sitwasyon. Di ba kung sinagot na lang sana ni VP Sara saan napunta yung confidential funds, sino si Mary Grace Piato, sino si Cocoy Villamin, kung sinagot na lang, di tapos na yung usapan. Kasi instead na sumagot, ang ginagawa mo, nagpapapress con, nagpapapress briefing, nagbabanta, nagtitret. Tama ba yun? Ha? Na yun yung magiging solusyon mo, yung magiging sagot mo sa mga tanong sa'yo? Diba, mga minamahal, nagigets ninyo? Anyway, going back dito kay Bato de la Rosa, wag niyong iboboto yan, mga minamahal. Kasi pag binoto nyo yan, medyo magiging tagilid tayo para makonvict itong si Vice President Sara Duterte, which is, yan po yung iniiwasan natin na tumagilid tayo sa conviction kasi lalaki yung ulo ni VP. Kapag yan po yung yung mangyari. Yung kunyari, in-impeach natin tapos pagdating doon sa upper chamber ay acquitted siya. So, mapapahiya tayo. Which is, kailangan natin makagather ng enough na votes. 'Di ba? So, anyway, yun po, mga minamahal. Huwag niyong iboboto yan. Huwag niyong iboboto yan. So, it's me, Alicia nyo. So, pahingi lang po ako mga minamahal ng uulitin ko nanliligaw ako ulit sa inyo ng comments. Mahalaga yung komento ninyo para nababasa ko yung opinion ninyo. Hindi ko man ma-heart lahat yan, pero binabasa ko. Pahingi din ako ng likes. Gusto ko ng likes ninyo, mga minamahal, para nakakatulong kayo sa ating algorithm at lumalawak yung range ng ating media outlet. Tapos, isubscribe ninyo para lumaki po yung Minamahal channel. Isubscribe ninyo, mga minamahal. Tapos, i-click nyo yung notification bell para lagi pong nagno-notify yung video natin dyan sa cellphone ninyo. Diba? Para lumaki po yung ating lumaki po ang ating channel. Tapos, i-comment ninyo, done na po, Mima. Tapos, i-heart ko yan. Sabihin nyo, done na po, Mima. Alright? Yun po, Alicia nyo, ingat mga kababayan.